Wow, ang galing ng Shogoy. Serena pala. Di ako Serena, bunjing ako! What's up, kakabsat ang nagagwapo kung nagpipintas at heto na nga ang pinakahihintay natin. Ipagpapatuloy na natin ang ating Binday Dam Travel Vlog Summer Edition. Handa na ba kayo? Let's go! At heto na nga, sinimulan na ng mga bata na lumangoy sa malinis at malinaw na tubig ng Binday Dam. At dahil sa inggitero ang kuya nyo, heto nga, at nakilangoy na rin ako sa malinis at malamig na tubig ng Binday Dam. O inggit kayo no, punta na rin kayo dito. At gaya nga ng sinabi ko sa naunang parte ng ating Binday Dam Travel Vlog Summer Edition, may dalawang dako kung saan pwede kang mag-swimming dito. At itong unang dako na kinaroroonan namin, ito ang dako na kung saan malinaw, malinis ang tubig pero mababaw lang. Kung mapapansin nyo kanina ay hanggang bewang ko lang ang tubig sa dakong ito. Ito ay akmang-akma sa mga batang maliliit pa at mga batang nagsisimula pa lang na matuto na lumangoy. Sa mga gustong mag-picnic, walang problema kung wala kayong dalang mga masisilungan sapagkat ang dakong ito ay napaliligiran ng mga cottages. At ayon nga sa akin na pagtanungan, kapag uupa ka ng isang cottage, ito ay nagkakalaga ng 100 pesos. Oops! May tawag ka ba ng kalikasan? Don't you worry kasi meron namang CR dito. Bali dalawa ang CR dito. Itong isa na gawa sa pawit ang dingding ay para sa mga iihi. Ang isa naman ay nasa kabilang dako ng swimming area na mayroon ng toilet bowl na pwede natin gamitin kapag tayo magbabawas. May timba na rin doon na pwede natin gamitin na pansarong ng tubig para may pambuhos tayo. Wow! Ang bilis! Nakita nyo ba yun guys? Kumakaway sila. Akala kasi nila vlogger ako. Kaya tinanong nila kung nagbablog ako. Ang sagot ko naman ay oo, nagbablog po ako. At sa aking paglalakad sa gilid ng swimming area ay nakita ko nga ang mga ito. At eto pa, mga basura na naiwan ng mga nagpipiknik dito sa Binday Dam. Nakakalungkot nga lang isipin na sa kabila ng kasiyahang na idudulot ng lugar na ito sa atin, ay nakagagawa tayo ng mga bagay-bagay na nakasisira sa lugar na ito na ating pinupuntahan. Ang hiling ko po sana sa mga dayo na katulad ko na nagpupunta dito para mag-picnic ay iwasan po sana natin na magkalat sa lugar na ito. At dahil nga sa walang hukay dito na magsisilbi sanang basurahan natin, pwede naman tayong magdala sana ng sako na pwede nating paglagyan ng mga tulad ng plastic, styrofoam, balat ng gulay at prutas at higit sa lahat, mga boteng pwedeng mabasag na pwedeng makasugat sa mga taong naliligo sa lugar na ito. Lagi natin sanang isaisip ang kapakanan ng bawat isa. Tandaan natin na kapag ang isang lugar ay napangalagaan, matagal itong mapakikinabangan. At gaya nga ng aking nabanggit, may dalawang dako dito na pwede tayong mag-swimming. Kaya hito, pupunta kami sa kabilang dako ng swimming area para makita naman natin kung ano ang itsura nito. At yan nga, habang kami ay papunta sa kabilang dako ng swimming area ay may nakita na naman akong mga basura sa daanan.
habang tayo nga ay naglalakad patungo sa isa pang swimming area ng Binday Dam ay ito ang mga tumambad sa atin. Nakalulungkot lang isipin na may mga taong ganito na hindi nila marunong pahalagan ang kalinisan at kaayusan ng lugar na ito. Hindi nila naisip na sila ang dahilan kung bakit nagiging marumi ang tubig ng ilog na ito. At heto na nga guys, nandito na tayo sa kabilang swimming area. At heto nga ang unang napansin ko sa tubig ng swimming area na ito. Kung ikukumpara natin sa unang pinuntahan natin kanina, ay mas malinaw ang tubig doon. Kasi dito ay medyo malabo ang tubig. Pero mayroon din namang parte dito na malinaw ang tubig. Ang isa pang napansin ko, mas malalim ang tubig dito kumpara doon sa una. At gaya ng naunang swimming area na ating napuntahan, may mga cottages din dito na pwede nating rintahan. At pagkatapos nga ng ilang minutong pananatili sa pangalawang swimming area, ay napagpasyahan na naming bumalik sa unang swimming area na aming napuntahan. Oh, ano pang hinihintay nyo guys? Sa ganda pa ng lugar na ito ay hindi ba kayo maiingganyong pumunta dito? Sana sa susunod kayo naman ang may mga larawan at videos na naka-upload na sa inyong mga social media. At dahil nga sa linis at linaw ng tubig sa swimming area na ito, ay halos hindi na umaahon ang kasama kong bata. At talaga namang nag-enjoy ang batang ito sa paglangoy. Ang sabi ko, yung bata nag-enjoy, hindi ako. Yung bata ang nag-enjoy. At kung mapapansin nyo dito, ay talaga namang hindi ako nag-i-enjoy. Hindi ako nag-i-enjoy sa paglangoy sa tubig ng swimming area na ito ng Binday Dam. At dahil nga sa hindi ako nag-enjoy, tinagalan ko pa ang pagbababad sa tubig na ito na napakalinaw. Hindi kasi ako talaga nag-i-enjoy. Wow! Oh, yung mga marites, inggit na naman kayo no? Punta na rin kasi kayo dito. Dito lang yan sa Binday Dam.
At dahil nga sa 6:00 na ay napag-isipan na rin naming umahon na para naman hindi kami gabihin sa aming pag-uwi. At heto nga guys, at pauwi na kami. Talaga namang nag-enjoy ang mga kasama kong bata sa paglangoy. Pero ako, hindi talaga ako nag-enjoy. Ikaw ba naman kasi ang maligo sa malinis, malinaw, malamig na tubig ng Bindaydang? Talagang hindi ka mag-i-enjoy. Promise. Yun napakaway pa ang bata. Hapon na pero maliligo ang mga yan. Sana ay nakapag-iwan kami ng munting kaligayahan sa inyong mga puso ngayong hapong ito. Lagi natin sanang tandaan na kung ayaw nating maglinis, huwag tayong magkalat. Sapagkat ang mga kalat na ating iniiwan sa mga lugar na ating pinupuntahan ay magsisilbing polusyon at sisira sa ating kalikasan. At gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood sa ating mga video uploads. Muli, huwag sana ninyong kalimutang mag-like, share, comment. At sa mga hindi pa nakasubscribe, nakafollow sa akin, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat.